by Gideon Belen. Mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes, ganap na ika-4 at kalahati ng hapon sa DWAG 101.5 Cool FM at mapapanood sa Balitang Sagad Facebook page. Balitang Sagad! Magandang araw po sa inyong lahat. Pre, ito pala. Magandang araw po sa inyong lahat. Siyempre, ito na naman ang programa ninyong Sagad na Sagad. Ang programang Sagad sa Balita, programang Sagad sa Komentaryo, programang Sagad sa Impormasyong walang kulang, programang, siyempre, hindi ka mabibitin. Siyempre, ito po ang programang Balitang Sagad. Ayan, bati-bati muna bago ang lahat. Ayan. Lineve Vaugam, ang buena mano. Gandang hapon for Pagbilao. Ayan, mga Pagbilawins. Magandang hapon sa inyo diyan, mga Pagbilawins. Ayan, punong-puno tayo ng balita ngayon, ano? At mamaya lang, ano? Ipe-play natin yung nangyari po dito sa bahagi ng yung bago yung pagpe-play natin mamaya doon sa nagyaring payout, 1,000, umikit ko muna 1,000 mga beneficiaries ng AX. Diyan po sa Barangay Ibabandupay. Siyempre, andyan si Congresswoman Alona Fartilis, Representative Congresswoman Ana Suarez, kasama po ang kanyang may bahay na si Congressman JJ Suarez, ano? At sila ay siyempre, namahagi, hindi lang po mga, alam ko, hindi lang 3,000 yata, no? Oh, meron pang binigyan ng Jetmatic, alam ko, sa ating magulangin. Ayan. So, mamaya po ipe-play po natin yan. Pati yung ginanap po sa Chaong, Quezon. Ayan, sa napakasipag po at napaka-energetic, na laging may aksyon. Sa bayan pong laging may aksyon. Pagdating ho sa pagtugon ng problema ng ating mga kababayan dyan sa Chaong, Quezon. Siyempre, mamaya, ay pe-play natin yung ginawang distribution sa mga solo parents, ng food pack, pati scholarship, pati ambulance mula sa PCSO na, siyempre, sa inisyatiba ni Mayor Vincent R.J. Mea ng Chaong, Quezon. Ayan, nadala po yan sa Chaong, Quezon at nabigyan po yung kanyang mga kababayan. Mamaya ipe-play natin yung ating mixing interview, sa top 1, Top 1, yung pinag-uusapan natin, top 1. Ang top 1 na bayan. Alam naman natin na hindi ho natin maikakaila yung performance na ipinakita po ng ating Mayor R.J. Mea ng Bayang Chaong, bilang kaya po naman siya ay
nakabilang, nanguna, sa parangal bilang most competitive LGUs in economic dynamism pillar. Yan. Top 1 po ang bayan po ng Chaog. Isang bagong-bago, rookie, kumbaga sabi nga nila, kasi pag bago rookie, pero top 1 po, Tinalo po ang mga bayan ng, maraming bayan, siyempre siya nag-top 1, lahat po ng bayan, siyempre, siya po yung pinaka sa madaling na. Bagamat magagaling din naman yung ibang bayan natin, pero nag-top 1 po ang bayan po ng Chaong. Siyempre, yan po ay sa pagsusumikap, na maiangat po. Ang bayang iyaan sa bayan ho ng Chaong, siyempre ni Mayor RJ Mea. At siyempre magandang hapon muna sa bayang Magilas ng Sariaya, Quezon. Ayan, Magilas na bayan ng Sariaya, Quezon, Mayor Marcelo Gayeta. Ang napakasipag na misis niya, si Mayora Maribig Gayeta ng Sariaya. Kuya Administrator Rona Nantes, magandang hapon. Ayan, Kuya Jun Laurelia, Ate Lani Mendoza, Ate Mutya ng Mayor's Office, Ate Neljin, magandang hapon. At siyempre kanina Sangguniang Panlalawigan. Ayan, i-play natin sa prangkahan din mamaya kasi baka hindi abutin yung ating oras dito. Kasi kakaunti lang ang oras natin, Kalahating oras tayo, para dito sa Balitang Sagad. At mag-continuous po tayo ng commentary mamaya. At yung mga ipe-play din natin yung mga programs and project ko na sangguniang Panlalawigan. Kanina andun po tayo sa Sangguniang Panlalawigan at naka-interviewhan po natin si Bukal Luces, si Bukal Derek Magbuhos hinggil po sa transportation, sa komiteho ng transportation, dahil tinalakay din kanina na interview natin si Bukal Derek Magbuhos hinggil po dun sa bakong kalsada po, kung ano na pong gagawin ng DPWH dito sa kahabaan po ng Maharlika Highway, particular po diyan po sa bahagi ng Malikboy, Atimonan, Gumaka, yan, hanggang doon sa dulo po ng Tagkawayan, kung hindi tayo nagkakamali. Kanina nag-guess po yung mga engineer, mula ho sa DPWH, 3rd Engineering, 4th Engineering District, andyan po kanina. At siyempre, andyan po din si Bukal Julius Luces at ibinalita rin po sa atin yung RFID pala, siya po ay nag-conduct ng pakikipag-ugnayan, sa mga kumpanya ng XLEX, EasyTex ba yun? Yung mga dinadaanan po natin, NLEX, XLEX, para yung RFID na gagamitin natin, hindi na, iisa na, isa na rin yung card na gagamitin natin, hindi na kung ano-ano pa. Ayun, maya-maya po, kung hindi maabutin tayo dito sa Balitang Sagad ay sa prangkahan po ay ihahatid po natin at patiin din natin ang mga kaibigan natin sa bayan ho ng Tayabas. Kanina medyo napahayon ho tayo at patiin na rin natin si Vice Mayor Urodalida na balita ho natin ay papalaot na bilang mayor din ng bayan ng Tayabas. Ayan, si Konsihal Parli Abrigo, si Konsihal Lianeta, si Konsihal Wenda Sabirola, Konsihal Pilimon Villanueva. Ayan, ang masisipag nating konsihal dyan, Konsihal Melo Cabarubias. Ayan. Siyempre, hindi na ho natin papakatagalin pa dahil babasa na ho muna tayo ng ilang mga balita. Ayan, sa ulo ho ng ating mga balita ngayon pong araw na ito, presyo ng sibuyas bumaba sa 20 pesos kada kilo sa kabila ng pamimeste ng harabas. Ayon po yan sa Department of Agriculture. Cash remittance ng mga OFW bumaba ng $2.836 billion noong buwan ho ng Enero. Ayon ho sa BSW. Bakit kaya? Ibig sabihin kakaunti. Siguro epekto pa rin po ito nung pandemic. Batas na nagbabawal sa no permit, no exam policy sa mga paaralan sa bansa nilagdaan na ni PBBM. Sa napakainit na balita, usapin sa pag-iba sa resort na itinayo sa paanan ng Chocolate Hills, pinag-aaralan pa ng DNR.
Yan, marami nakaka-relate doon dahil kanina ang daming nag-post, ano? Yung Bulkang Mayon, ano, ang dami. Yung Rice Terraces, nilagyan na rin ng resort. Nilagyan na rin ng anong tawag doon, Ate Annabel Padillo, magandang hapon. Ayan. Nilagyan na rin ng, inedit na rin yung photos, ano? Pati doon sa ano ba tayo? Rice Terraces, Hagdang Palayan. Ayan. Nilagyan na rin ng, ng resort, Kuya Arnel. Ayan. Samantala, sa detalye ng ating balita, sa kabila ng pamimesta po ng army worms o harabas sa ilang mga sakahan, iniulat ng Department of Agriculture na bumaba ng 20 kada kilo ang presyo ho ng sibuyas. Buti naman. Ayon kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, bumaba ang presyo ng puti at pulang sibuyas sa 80 pesos mula sa dating 100 kada kilo. Base din sa monitoring ng DA, noong Marso 15, ang presyo ng lokal na pulang sibuyas ay ibinebenta sa 60 pesos hanggang 120 pesos kada kilo sa mga palengke sa Metro Manila, habang ang lokal na puting sibuyas naman ay nasa 50 pesos hanggang 120 pesos kada kilo. Iniyag ni Di Mesa na mahigit 10,300 hektarya ng sakahan ang tinamnan ng mga sibuyas ngayong taon, katumbas ng 70% na pagtaas mula sa 7,000 hektarya noong 2023. Inamin din ng DA officials na ang army worms ay mayroong epekto sa produksyon ng sibuyas, subalit minimal lamang ito. Ayon sa opisyal, aabot ng 17.8 hektarya ng onion farms ang ganap na napinsala dahil sa harabas. Sa kabila nito, patuloy ang harvesting ng sibuyas kung saan ang peak nito ay ngayong buwan ng Marso hanggang sa Abril. Sa iba pang mga balita, bumaba ng 2.836 billion pesos, dollar 2.836 billion dollar ang cash remittances mula ho sa mga overseas Filipino workers o OFW abroad pabalik sa Pilipinas noong buwan ng Enero. Ayon sa nilabas na datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ito ay mababa kumpara sa pinakamataas na 3.28 billion dollar na cash remittance na naitala noong Disyembre 2023. Sinabi ni Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort sa isang panayam na ang cash remittance ngayon ay isang seasonal edge. Matapos magbagong taon noong Enero kasunod ng seasonal na pagtaas ng mga padala ng OFW at maging ang mga pag-convert ng peso ng mga ito noong kasagsagan ng Pasko. Bukod pa rito, sinabi rin ng BSP na ang taon-taon na pagtaas ng personal remittances sa panahong iyon ay bunga ng pagdami ng padala mula sa land-based workers na may work contracts ng isang taong mahigit na may mga kontrata na mas maikli sa isang taon. Samantala, pumapang-apat lamang ang Pilipinas sa pinakamalaking bilang ng cash remittance, sumunod sa India, Mexico, China na umabot sa $40 billion bawat taon. Sa iba pang mga balita, ayan, para sa mga mag-aaral natin, sa mga colleges, formal lang nilagdaan bilang batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act number 11984 o ang No Permit, No Exam Prohibition Act sa lahat ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa bansa mula elementarya hanggang technical vocational institutions. Sa ilalim ng batas na ito,
ay minamandato ang lahat ng mga paaralan sa bansa na pahintulutan ang mga estudyante na hirap na makabayad ng matrikula na makapag-take pa rin ng kanilang periodic at final examinations nang hindi na kinakailangan pa ng permit. Samantalang kaugnay nito ay inatasan naman ng pamahalaan ng Department of Social Welfare and Development na tukuyin ang mga mag-aaral na kabilang sa ikukonsiderang disadvantaged students, kung saan bibigyan ng ahensya o bibigyan ito ng ahensya ng certificate ang mga apektadong mag-aaral na biktima ng kalamidad, mayroong kinaharap na emergencies, force majeure, at iba pang mga good and justifiable reasons sa pasok sa pasok na rules and regulation na itatakda po ng DSWD. Bukod sa pagpapahintulot sa naturang mga mag-aaral na makakuha ng pagsusulit, ay minamandato rin sa naturang batas na payagan ang mga ito na makuha ang kanilang relevant records at credentials. Gayunpaman, ang mga paaralan ay autorisadong mag-atas ng pagsusumite ng isang promissory note, pag-hold ng mga record at credential ng mga mag-aaral at gumamit ng iba pang mga legal at administratibong remedyo para sa pangongolekta ng mga bayarin. Samantala, maging epektibo naman ang naturang batas 15 o 15 araw pagkatapos ng publication nito sa Official Gazette. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayon pong hapong ito. At syempre, bago ho ang lahat, ayan, medyo ipakita rin natin, Kuya Arnel, yung ating interview with Mayor, with Mayor Vincent R.J. Mea, At maganda yung natanggap ng dahil ho sa pagsisimikap ng ating mayor dyan sa bayan ho ng Chaong, ay maganda yung mga natanggap, Kuya Arnel, ng ating mga kabayan, particular yung mga solo parents andyan, Ayan, pakiplay nga, pare, yung ating panayam kay Mayor Vincent R.J. Mea. Yung binigay po nilang mga food packs, almost 1,000 plus po ito. At saka meron ho kaming, may mga binigay din po sila ng mga scholarship para sa mga kabataan. At ito ata mga 20 o 30 ho ang binigay. At ang hindi pa ho yan, nung mga last January, February, nagbigay din ho sila sa akin ng isang ambulansya na kompleto ho. Transport vehicle para sa mga may sakit, nagbigay din po sila. At ang maganda ho nito, Yes po. marami pa ho silang ibababa na tulong dito sa Chaong, Quezon. Kayo daw po yung nag-assess ng mga scholarship nila. Paano Yes. po nila in-assess yung mga bibigyan ng scholarship? Talagang inano ho namin dito yung talaga hong kailangan matulungan namin, lalong-lalo na ho yung mga nasa college. Sir, bakit po ang mga solo parents na napili yung bigyan ng mga food packs na yun? Alam niyo ho, ito yung kauna-unahang pagkakataon dito sa aming bayan ng Chaong na nabigyan ng pagkakataon ng mga solo parents na ma-recognize ho dito. Kaya kanina ho, kung mapapansin nyo, tuwan-tuwa ho sila na ito ho daw yung first time na mabigyan sila at na may mga ganyang programa na ibababa ho namin dito sa Chaong, Quezon. Meron po po kayo mga future programs para sa mga solo parents? Meron kaming binubuo ng aming dito sa Sanggunian. Tinitingnan lang namin kung kakayanin namin ng budget para makapagbigay din ho kami sa kanila ng konting ayuda at pandagdag na rin ho sa kanilang kinabuhayan. Ayan, yung ilan po doon sa nangyari at yung panayam po natin, kaya exclusive na panayam po natin kay Mayor Vincent R.J. Mea.
Ano? At mamaya ipi-play din natin kung bakit naging top 1, top 1 ang bayan po ng Chaong, Quezon. Sa buong lalawigan po, siya po ay naging top 1 pagdating ho sa economic, pagdating ho sa economic dynamism pillar. Ayan, most competitive LGU in economic dynamism pillar, ang bayan ho ng Chaong, Quezon. At siyempre hindi na ho natin papakatagalin pa dahil ipi-play din po natin yung ilan po doon sa kaganapan at mga binanggit ni Congresswoman Ana Villaraza Suarez at Congressman JJ Suarez doon po sa kaganapan sa distribution po ng 3,000 piso na ayuda, financial assistance po sa ating mga kababayan na nasa aid to individual in crisis situation, nasa crisis po na sitwasyon. 3,000 po yan. Pero 3,000 piso sa umigit kumulang 1,000 katao po. At binanggit din po dyan kung Ana yung iba pang mga program na dadaling niya sa Barangay Ibabandupay at sa lungsod na Lucena. At yung ibang mga binanggit din ni Congressman JJ Suarez yung kanyang magpagbati. So, panoorin po natin yung ilan po doon sa kaganapan, doon sa nangyaring payout, ng humigit kumulang 1,000 beneficiaries ng AX dyan po sa Barangay Ibabandupay. Panoorin po natin. And we also have our ongoing scholarship program na tigpa 5,000 pesos every semester. So 2 semesters sa isang taon, we can give assistance worth 10,000 pesos para sa inyong anak. Kasi gusto ko na makatapos ang inyong mga anak sa kanilang pag-aaral. Also, ang Alona Party List, we also have yung medical assistance program. Bahala na si Congresswoman Ana ang magbayad sa medical assistance na kailangan ninyo. So, wala na kayong iisipin. Kaya nanay, pag ikaw ay nanganak ulit, ako na ang bahala sa inyo sa lahat ng medical mo. Wala na naman tayong nanay. Una-una, binabati ko po mga kasama ang pinakamagandang congresswoman sa Balat ng Lupa. Ang dahilan kung bakit inspirado ang Congressman JJ ngayon na magtrabaho para sa inyo. Palakpakan po natin, Congresswoman Ana Villaraza Suarez ng Alona Party List. Nagbibigay po din po ako sa ating napakagaling na barangay captain. Palakpakan po natin barangay captain Ben Amazona. Sa ating mga kagawad na barangay, kagawad na family, kagawad children of Lord, sa ating po kapitana, nasa na po si Kapitana Rosalie. Kapitana Rosalie, kanina lang po ay nag-uusap po kami ni Kapitana Rosalie kung paano po natin mabibigyan ng training sa TESDA ang mga anak ninyo para sila po ay makahanap ng trabaho permanente. Kasi sa pamamagitan ng TESDA, dahil dati naman po nagtrabaho si Kapitana sa TESDA, sisiguraduhin natin mga kasama na meron tayong mahanap na desente at permanenteng trabaho para sa inyo at sa mga anak ninyo. Ipagalapan po namin ni Congresswoman Ana Villaraza Suarez yan. So sa inyo po lahat, mga pinapano po mga kababaihan, unang-una ho, ako po ay guest lamang dito. Kaya po nandito ang Congressman JJ Suarez ay dahil sa misis ko. Dahil ang matatanggap na pong pondo ngayon, gusto ko man angkinin, kasi lang magsisinungaling po kapag sinabi kong akin yun, hindi po akin na pera ito kay Congresswoman Ana Villaraza Suarez. At talagang ikinaon niya po ang pagbibigay ng tulong sa mismong buwan kung kailan po natin pinagdidiwang ang buwan ng mga kababaihan. Dahil batid ni Congresswoman Ana, ang hirap, pagod at sakripisyong pinagdadaanan ng bawat kababaihan dito sa lungsod na Lucena at sa Segunda Distrito. At nais po ng ating ginagawa ng Alona Party List na sa mga hamon na pinagdadaanan ninyo bilang isang kababaihan, hindi
sa mahamon na pinagdadaanan ninyo bilang isang guro, bilang isang nagtatrabaho, bilang isang babae. Hindi kayo nag-iisa. Parati niyo pong kasama si Congresswoman Ana Villarasa Suarez ng Moral Party. Kaya napakaswerte at napakapalad po ng iba pang Dubai, ng lungsod ng Lucena at ng Segunda Distrito. Dahil kung iisipin po natin mga nanay, dito lamang yata 1,000 ng tao ang matutulungan ni Congresswoman Ana. Ay si Congresswoman Ana pa lang yun. Eh baka sa bukas makalwa, si Congressman J.J. Suarez na sa ganung paraan, mas marami po tayong matutulungan. Sa ganung paraan, masisiguro natin na yung pera ng ating pamahalaan ay direktang napapakinabangan ng ating mga kababayan na higit na nakakailangan. At sobrang special po kayo dahil nung tinanong po ang aking misis, sabi ko kay Annabelle, magkano bang ibibigay kong tulong sa kanila? 1,000. Sabi niya, ang liit mo naman magbigay. Sabi ko, 2,000. Sabi niya, para namang hindi para sa iba bang Dubai, 2,000 lang. Sabi ko, magkano ba talaga? Sabi niya, ang nahihingi niyang pera sa DSWD para itulong sa mga kababayan ng iba bang Dubai ay 3,000 pesos. Kaya mamaya po, pagtanggap niyo po ng ayuda mula kay Congresswoman Ana, meron na po kayo pagbili ng pagkain ninyo, pagbili ng maintenance ninyo, pagbili ng gamot ninyo, pag-shopping ninyo, basta makaturo lang po ito sa pinagdadaanan ninyo. Kaya ako po ay medyo pupwesto dito sa gitna, sasama sa mga kababaihan na nasa likuran. Haharap po ako sa misis ko at paparakpakan ko po ang ating misis dahil sa tulong na pinakano sa inyo. Ngayon, makinakpan ko po mga kababaihan ay gusto ko rin pong iparating sa inyo na hindi po dito nagtatapos ang may tulong na naipagkakaloob na Alona Party List. Meron po kami ngayong mas pinalakas na medical assistance program. Na dito po sa medical assistance program na binibigay namin sa inyo, siguraduhin po ninyo na kung ano po ang halagang inilagay namin sa guarantee letter, yun po yung halaga na dapat ibawas ng ospital sa bill na babayaran ninyo. Kasi gusto po namin ni Congresswoman Ana, kung kakayanin ng tulong ng pamahalaan na mailibre namin kayo sa kagastusan ninyo sa ospital, ililibre namin kayo ni Congresswoman Ana sa kagastusan ninyo sa ospital. Kaya medyo po ako ay sumasama ang loob nung mabalitaan ko na yung ilang mga guarantee letter namin, pag sinabi namin 30,000 pesos, ang papayagan lang 20,000 pesos. May kailangan pong bayaran 10,000. Eh bakit may kailangan pong bayaran 10,000? Kaya nga nagtulong na ang national government ng 30,000 pesos para buunin yung mapakinabangan yung 30,000 pesos. Kasi yan naman po ang makikinabangan. Kaya sa inyo pong lahat makasama sinasabi ko po ito dahil ang boto naman po ibinibigay namin ay hindi naman po amin. Ito po ay boto ng national government. Kaya kung kayo po ay makatanggap ng guarantee letter at ang nakasulat na halaga doon ay sabihin ko ng 30,000 pesos, 50,000 pesos at pumunta po kayo sa ospital, siguraduhin nila, ipaglaban ninyo. Ito ang halagang itinulong sa akin. Ito dapat ang naibawas sa bill ko. Dahil ito po ay galing sa national government. Okay? Kakaintindihan po tayo. Alright?
Ayan! Ayun po yung ating panayam, ano? Yung panayam po natin, yung ating exclusive na coverage. Ayan. Ayan, dyan po sa bahagi po ng Ibabandupay. Siyempre, talagang hindi na ho maikakaila, ano? Na talagang magkakaroon na, ano? I think, dire-diretso na yata, ano? Na magkakaroon na po yata ng tatayong ina ang lungsod ng Lucena. Yan po ang pinag-uusapan ngayon. Dahil alam naman natin ang mundo ho ng politika ay medyo masalimuot at maintriga. Yan. Medyo, siyempre, alam naman natin, ano, nababalita ho, 3 mayor ang magme-mayor ho ng lungsod ng Lucena. Pero, ang balita ko ho, ano, ay talagang mabigat to ang laban. Ano? Siguro sa medyo mga ilang araw pa, medyo babanggitin ko kung ano yung sinasabi kong mabigat na laban ho talaga. Pero bago ho tayo magpaalam, ano, dahil pupunta na ho, tadako na ho tayo mamaya sa programang Prangkahan muna. Ayan, batiin ko lang po isang paalala, ang Quezon Anglers Club ay magdaraos po ng 5th year anniversary sa March 26. Sa March 23, March 26. Ano ba ito? March 26 o March 23? March 23, motorcade po sa Perez Park, 7 to 8 a.m. March 24, coastal clean up po sa Barangay Ransuhan. Alas 6 po yan hanggang alas 8 ng umaga. March 24 din, pan fishing tourney. Anong tourney? O torneo yata ito, ano? Fun fishing tourney after coastal cleanup along Tayabas Bay, March 28 to 29. Officer special holiday, enjoy your pan. Binasa ko na lahat. Ayan, yan po yung itinerary, ano, yung mga schedule po na gagawin sa anibersaryo po ng Quezon Anglers Club. Ito yung magagaling mag-fishing. So muli po, ano, maraming salamat pong muli. Maraming salamat pong muli sa lahat ho ng sumubaybay sa ating programang Balitang Sagad. Ayan, pasensya na po at tayo ay hindi nakasama ng mga ilang araw dahil sa mga emergency ho nating binantayan. At nilakad din, ano, medyo emergency talaga, ano. Pero ganun pa man, ayan, araw-araw po tayo magkakasama-sama, no? Sa programang Balitang Sagad. Dito lamang po yan sa 101.5 Cool FM. Siyempre, ako pa rin po lagi yung mga kasama. Ako po si Gideon Bilen. Siyempre, maraming salamat po sa lahat po ng sumubaybay at pangkilik po sa programang ito. Ayan, natin po sa inyo ng 101.5 Cool FM at siyempre ng KTV3 UBC Media Incorporated. Siyempre, muli, sumain nyo na naman po ang isang edisyon ng programa ninyong Sagad na Sagad sa Balita. Sagad sa komentaryo. Sagad sa impormasyong walang kulang. Programang hindi ka mabibitin. Siyempre, yan po ang programang Balitang Sagad. Balitang Sagad. Sagad sa balita. Sagad sa komentaryo. Sagad sa impormasyong walang kulang. Programang hindi ka mapipitin. Balitang Sagad. Hosted by Gideon Bilen. Mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes, ganap na ika-4 at kalahati ng hapon sa DWAJ 101.5 Cool FM at mapapanood sa Balitang Sagad Facebook page. Balitang Sagad! 101.5